Hey guys, Jindubre. So, nasagot na natin yung mga question ni Ma'am Waray. And I hope na linawan ka. Kung may question ka, Ma'am, just PM me. I can guide you. Mag-guide lang ako, pero hindi ako hindi ako tawag doon. Kasi isa din ako sa walang alam before na hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa, ganyan. Nangangapa ba? And hindi talaga ako masyadong mag tawag dun, mag-agency. Hindi ako agency ha. Hindi, hindi din kasi ako masyadong mahiyain kasi ako. So, ah, on na lang, sariling sikap sa pag-a-apply. Uh, at huwag masyadong ma-stress, makabahan masyado. Kasi pagdating mo doon sa embassy, ang babait na naman ng mga ang babait ng mga mag-aano sa'yo doon, kasi that time kasi BLS, hindi ko sure kung same process pa din siya. Sa BLS kasi, ang babait pa doon. Tapos, pwede kang magtanong. Basta lang, parang hindi masyadong madaldal. Normal na mga tanong lang kung anong i-fill out dito, kung may mga mali ka. Ay, i-correction lang naman nila. Tapos, i-signature yan. Yan yung minsan ng mga, kung magkakamali ka dyan sa application mo na kasi katulad sa akin, may kinorection sila tapos nag-signature lang ako. Tapos may mga konting mga tanong kung parang pinapaulit-ulit ka lang, nakasal kayo, ganyan. Nung time na yon pumunta ako ng Manila, 17, and then yung 18 pala. 19 yung yung appointment ko. Tapos akala ko 11 to 12. Tapos, tinawagan ako, umagang-umaga, mga 7 yata, oo. Mabuti na lang, nagising na ako ng maaga. Sabi niya, mas mabuti daw, mas early. So, na-expect talaga tayo ng mga kung ano yung oras tayo, yung na-schedule. Pero, 8 a.m., pumunta na ako doon. At, lucky ako nung time kasi pagdating ko, parang may tatlong, silang inaasikaso. Tapos ako yung ika-apat. So, hindi masyadong madaming tao. Pero, alam nyo kung anong oras ako nakalabas. Mga 11. 8 ako pumasok doon, 11. Kasi ang tagal ng mga marami pa kasi minsan may konting interview pa sa mga iba. Tapos yung mga papeles, binabusisi talaga nila. And, yun. May mga unting tanong. Yung mga tanong sa akin, kasal kayo, parang pinapaulit siya 3 times. So, baka magkamali ka doon. Pero katulad, yung mga question, kahit sa SIPO, yung mga question is katulad lang, parang gumising ka sa umaga, tapos questionan ka ng teacher mo kung anong daily life mo, kung ano yung daily life ng asawa nyo, ng mga experience nyo before. Pag naalala mo yun, walang kaba. Pero pag nakalimutan mo, na mental block ka doon ka magkakaproblema. Kasi tinatanong lang naman kung kailan kayo kinasal. Tapos nung tinanong sa akin doon, yung bakit walang English na sa daw, translation, sabi ko, walang English translation, ganun lang. Wala na ako maraming So, kinuha na yung ko, dinala niya yun sa kasama niya na marunong mag-Polish. Yun. Binasa, tapos okay naman. Tapos, ginaganon-ganon mga papeles. Pinapalito-lito ako minsan kung saan yung passport. Sabi ko sa kanya, andun, nakataklop, tinaklop mo, ganyan. Passport photocopy na. Iniisa-isa yan eh. Parang bubusisiin talaga yan, mga isang oras na kalahati. Oo. So, question ka ng random, mga ganyan. Kasal kayo, paulit-ulit, parang 3 beses. Tapos, ayun na, tapos biglang sasabi sa'yo, guess mo kung ilang babayaran mo. Tada! Ganyan, mga ganyan-ganyan. Before kasi daw, medyo strict doon. Tapos mag-prepare ka lang ng copy, ng mga copy. May additional document sila sa akin kasi dineclare ko talaga na may trabaho ako. Then naghingi lang sila ng COA, tapos nanghingi din sila ng bank statement. So sinabi ko, yung bank statement ko is my personal. Kasi yung sa sahod na amin, hindi siya saving, sahod lang talaga siya. Pag nakuha, walang binigay ko sa kanila yung GoTime, bank certificate, bank statement. Iningi ko lang din sa online lang yan. Tapos, nag-start lang ako nung
September, tapos September, October, November, December, January, February, yun. Naka 5 months na ako. Almost 6 months na pala. Oh, may result na ako for 6 months statement, bank certificate. Tapos may mga ano ako doon, transaction, hindi siya bigla-biglaan na pinapasukan ng pera. Nagpapa-load ako doon at nagpapa-transaction ng mga ano, yung minsan magta-transfer sa'yo ng GCash, mga ganyan-ganyan, mga 500, ang baba lang. Kaya wag niyong biglain na ilalagay niyo yung bibigyan ko ng asawa niyo ano kayo ng bank, open bank kayo. Tapos lalagyan niyo nung bigla-bigla mga 60,000, hindi pwede yan. Mas mabuti hindi kayo magpasa ng bank statement, sabihin niyo wala. Kesa na ano kayo, bigla-bigla kayo na magbigay. Kasi meron naman pag asawa ka, there's no need naman na may bank statement na kasi yung asawa mo naman support sa iyo doon. Pero meron lang doon, pag wala kang trabaho, kailangan mo nakalagay doon sa requirements na gumawa ka ng mayroon akong yung matalik ko na kaibigan na pina-on the spot kasi sa ilalim, meron nakalagay doon, pag wala kang trabaho, ilalagay mo doon kung anong pinagkakaabalahan mo, na merong income or kung wala, basta ilagay mo lang doon, magsulat ka ng parang letter talaga siya na yung pinagkakaabalahan mo. Kasi hihingian ka nila nandun sa BLS na requirements, isa sa requirements pag wala kang trabaho talaga. Yan, nakatingin. Say hi. Yun lang. Gusto ko lang makatulong, kaya advice. Minsan hindi ako masyadong expert sa mga kasi tinulungan lang din ako. Pero nagbibigay ako ng mga advice. Marami talaga akong experience kasi DIY ako, do it yourself. And yung naranasan ko sa pag-flight na-explain ko naman doon, hanapin nyo na lang sa sa TikTok dyan na yung experience ko sa travel. Nakakatawa talaga. O hindi talaga para sa akin ng Poland, hindi talaga ako makakarating dito kasi sa pa lang yung araw ng flight ko. Nako, wala na akong oras. Naging tanga ako sa araw ng aking flight. Ayan dyan sa ko, hanapin nyo lang. Na-upload ko na nung first pa sa mind ko yung nangyari. Sobrang nataranta talaga ako. Kaya guys, huwag kayong mag-negative thinking. Makakampi na kayo sa asawa niyo. As long as kita niyo na mabait yung asawa niyo or gora na.